Kapayapaan mga pamana, kamusta kayo? Mga bata, naranasan niyo na ba ang tulungan at iligtas ng Diyos? Yung akala niyong wala ng pag-asa, pero may ginawa ang Diyos? Alam niyo ba, may isang bayan sa Biblia na napaligiran. May dagat sa harap nila at may humahabol sa likod nila. Ano kaya ang ginawa ng Diyos? Halina at ating alamin ang ating kwento ngayon. Pinalaya ng Diyos ang Israel mula sa Exodo Kapitulo 13, versikulo 17, hanggang 14, versikulo 31. Noong una, ang Israel ay ang bayan ng Diyos. Sila ay tinatawag ng mga Israelita. Sila ay napunta sa Ehipto noong panahon ng tagutom at doon sila nanirahan. Habang tumatagal, dumami ang mga Israelita, pero may bagong pinuno sa Ehipto na hindi nakakakilala sa kanila. Ang pinunong ito ay tinatawag na Faraon. Ang Faraon ang siyang pinuno ng Ehipto. Natakot si Faraon kaya ginawa niyang alipin ang mga Israelita at pinahirapan sila. Narinig ng Diyos sa kanilang pag-iyak. Kaya tinawag niya si Moises upang ilabas ang kanyang bayan mula sa Ehipto. Sa tulong ng Diyos, pinalaya ang mga Israelita at sila ay umalis sa Ehipto. Habang sila ay naglalakbay, hindi sila pinagdaanan ng Diyos sa madaling daan. Dinala niya sila sa disyerto at hindi sila iniwan ng Diyos. Sa araw may ulap na gumagabay sa kanila, sa gabi may apoy na nagbibigay liwanag. Pagdating nila sa tabi ng dagat, doon sila pinahinto ng Diyos. Nang makarating kay Faraon ang balita tungkol sa pag-alis ng mga Israelita, nagbago siya ng isip, pati ang kanyang mga tauhan. Sinabi nila, "Bakit natin piniyagang umalis ang mga Israelita? Wala na ngayong maglilingkod sa atin." Ipinahanda ni Faraon ang kanyang mga karawahe at hinabol ang mga Israelita kasama ang kanyang hukbo. Nang makita ng mga Israelita ang hukbo na papalapit, sila ay labis na natakot at dumaing sa Diyos. At sinabi nila kay Moises, "Wala na mga palilibingan sa amin sa Ehipto, kaya mo kami dinala sa ilang para dito mamatay? Mas gusto pa namin maging alipin kaysa mamatay dito sa ilang." Sumagot si Moises, "Lakasan ninyo ang inyong loob, huwag kayong matakot. Tignan na lang ninyo kung paano kayo ililigtas ngayon ng Panginoon. Hindi na ninyo muling makikita ang mga Ehipsyong iyon. Ipagtatanggol kayo ng Panginoon, pumanatag lamang kayo." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Palakarin mo ang mga Israelita, itapat mo sa ibabaw ng dagat ang iyong tungkod. Mahahati ang tubig at natutuyo ang lalakaran ninyo." Ang anghel ng Diyos na pumapatnubay sa mga Israelita at ang haliging ulap ay lumalagay sa pagitan nila at ng mga Ehipsyo. Madilim sa panig ng mga Ehipsyo, ngunit maliwanag sa mga Israelita. Itinapat ni Moises ang kanyang tungkol sa ibabaw ng dagat, magdamag na pinaihip ng Panginoon ang malakas na hangin at nahati ang tubig. Tumawid ang mga Israelita sa dagat na tuyong lupa, sa pagitan ng tubig na parang pader. Hinabol sila ng mga Ehipsyo at pumasok din sa dagat, ngunit ginulo ng Panginoon ng kanilang hukbo. At sinabi ng mga Ehipsyo, "Umalis na tayo rito sapagkat ang Panginoon ang kalaban natin." Sinabi ng Panginoon kay Moises, "Itapat mo ang iyong tungkod sa ibabaw ng dagat at tatabunan ng tubig ang mga Ehipsyo." Ganon nga ang ginawa ni Moises. Bumalik ang dagat sa dati at tatabunan ang mga karawahe, mga kabayo at ang buong hukbo ni Faraon. Wala ni isa mang natira. Ngunit ang mga Israelita ay nakatawid sa dagat sa tuyong lupa. Nakita nila ang ginawa ng Panginoon, kaya sila ay nagkaroon ng takot sa Kanya at sumampalataya sa Kanya at sa kanyang lingkod na si Moises. At dito nagtatapos ang ating kwento. Mula sa ating kwento, ano ang aral na dapat nating matutunan? Una, ang Diyos ay nagliligtas. Iniligtas ang Diyos sa mga Israelita kahit wala na silang takas. May dagat sa harap at may hukbo sa likod. Ipinakita ng Diyos na kaya niyang iligtas ang kanyang bayan kahit sa mahirap na sitwasyon.
Kapag may problema ka o nahihirapan, halimbawa may exam o may gagawin kang parang di mo kaya, manalangin ka at tutulungan ka ng Diyos sa tamang paraan. Pangalawa, ang Diyos ay gumagabay. Hindi pinabayaan ng Diyos ang Israel. Kinabayan niya sila gamit ang ulap sa araw, apoy sa gabi at iniligtas sa dagat. Ibig sabihin, lagi siyang kasama. At panghuli, ang Diyos ang lumalaban para sa kanyang bayan. Hindi ang Israel ang lumaban sa Ehipto, ang Diyos ang humilos para sa kanila. Siya ang nagpanalo sa laban. Kapag may nangaaway o may gumagawa sa iyo ng di mabuti, huwag mong gagantihan ng masama. Ipagkatiwala mo sa Diyos at siya ang kikilos para sa iyo. Tayo na mga bata sa ating activity sa araw na ito na may pamagat na ang himala ng Diyos sa dagat. Maaari nyo nang ilabas o ihanda ang mga art materials katulad ng bond paper, lapis, pambura at coloring materials. Panuto, gumuhit ang dagat sa kaliwa at kanan, mag-iwan ng daan sa gitna, pagtapos, gumuhit ang mga tao na tumatawid. Gumuhit ang isang tao sa harap na may hawak na tungkod. Kulayan ang inyong drawing. Sa itaas, isulat ang pinalaya ng Diyos sa Israel. Ngayon naman, ang ating memory verse ay mababasa sa Exodus chapter 14, verse 14, New International Version. The Lord will fight for you, you need only to be still. Kaya tandaan natin palagi mga bata, ang Diyos ang palaging nagliligtas at tumutulong sa atin. Maraming salamat sa panonood mga pamana. Hanggang sa susunod, paalam at mispa!